So yung verb masin ka. So when you want to invite someone to do something, so this expression is used. So if you're inviting, invite someone to do something. So kanina, yung nakaganyan, noun of verb ng iga o mimas. Manonood po ako ng movie. Pag naka-negative pala to, yung verb na to, no? Lagyan mo lang siya ng ishini sa unahan. So, ibig sabihin nag-invite ka na. So, ishini igaw mimasen ka. Magiging ganito na yung meaning niya. Okay lang ba sa'yo na manood tayo ng movie? So, nag-invite na. No? Kaya example lang, no? So, ishini Kyoto ikimasen ka? Na, pa-invite na. O, ishini hiragawa tabimasen ka? So, okay lang ba na sabay natin kumain ng lunch? Won't you have lunch with me? So, pag naka-negative na. Example lang. Isang example lang. Okay lang ba sa'yo na kain tayo ng ramen? So ishini, so ramen o tabimasen ka? Or okay lang ba sa'yo na punta tayo bukas sa sa museum? So hasta bichuchukang nakalimutan yung ano. So hasta ishini bichuchukang then ikimasen ka? So yun yung gamit ng masen ka, nag-invite ka na. So pag sasagot ka naman dito, no? Sampulan natin na isa. Pag sasagot ka, if yes, dalawa yung pwede mong isagot mo. Yung i desu ne. So that is a nice idea. At saka yung sagot na to. Yung kung ano yung verb dito na ginamit, yun din yung verb na ilalagay dyan. Papalitan mo nga lang dulo. So, mimasyo. Sige, manood tayo. Pag-ara example na. So, ishi ni Kyoto ikimasen ka? Yung i desu ne. That is a nice idea. Yung isang, pwede mo yung sagot. Isang example. Okay lang ba sa'yo na kumain, sabay natin kumain? So, tabimasyo. So, sige, sabay natin kumain ng ng lunch. So, dalawa no? Dalawa pwede yung sagot. Yung sagot na to. At saka yung sagot na to. That is a nice idea. At saka yung yes, let's go on it. Isang example pa, no? Okay lang ba sa'yo na kain tayo ng ramen? Same lang sila ng sagot dito. So that is a nice idea. Or tabimasyo. O sige, kain tayo. Pag tinanggihan mo naman yung tao, yung sa'yo, okay lang ba sa'yo na manood tayo ng movie? Ito yung sasagot mo. Sumimasen chotto.
ibig sabihin ng sumimasen choto, tumanggi ka. Kahit paano mo siya sabihin sa Tagalog, basta tumanggi ka. No? Sorry. Hindi pa ako makapanood ng movie sa ngayon. Sorry, hindi pa ako makapanood ng movie sa ngayon. No? So, ito no. So, ibig sabihin tumanggi ka. Kahit paano mo siya sabihin sa Tagalog, so okay lang basta tumanggi yung toast ng sentence mo. Yan sa baba, no? Okay lang ba sa'yo nakain ka ng ramen? Sumimasen, chotto. Sorry. So, hindi muna ako kakain ng ramen. Iba yung sa Tagalog eh. No? So, yung ibig sabihin ng sumimasen, chotto. Para klaro lang. Wala kasi dito yung paliwanag pag tatanggi ka. Pag mag-oo ka, andun yung paliwanag. Ayan. Nasa lesson 15. Ano? So, okay lang po ba na sa akin na po itong katalog? Pag tumanggi ka, yung palaging sinasabi, sumimasen, chotto. Sorry po, bawal pong hingin yung katalog na yan. No? Sorry, I'm afraid not. No? Yan, no? Yung sumimasen, chotto na yan. So, yun yung sasabihin mo pag tumanggi ka. So, yung sa baba, ganun din, inviting din. Yung verb masyo. No? So, this expression is used when the speaker is positively inviting the listener to do something with the speaker. It is also used with responding positively to an invitation. So, ganoon din. Inviting din siya. Positively inviting. So, kasi kanina nagtatanong pa. So, kanina ganito pa. Sorry. Itabi natin yung dalawa para makita natin yung pinagkaiba. Ito yung kanina. So, ngayon, so wala na. So, manood tayo ng movie. Yung sa kanina, so okay lang ba sa'yo na manood tayo ng movie? Yung sa baba, inviting din, manood tayo ng movie. So, wala nang tanong-tanong. Yung ganito. For example na to. Chotto, yasumimasyo. So, magpahinga na tayo. Pinagkaiba ng dalawa. Yung masin ka, an invitation using masin ka, choose more consideration. To the listeners feel than that using verb masyo. Ano pala to? Pinagkaiba ng dalawa. Ito. Choose more consideration. Yung nagtatanong ka pa. Na? Isang example yan. So, konbang nihongo o benkyou shimasho. So, mag-aaral tayo na nihongo. So, ngayong gabi. Kumaga, ito yung nakalets. Kumaga sa English pa. Isang example na. Punta tayo bukas sa City Hall. So, Asia Pusho, so ikimasho.
So last example na. Alis na tayo. At kasi oras na. Muji kang kada. So ikimasho. So kung paano naman ito sagutan? So it is also used when responding positively to an invitation. Kung yung sinabi, yun din yung sagot niya. Ito din yung sagot niya. Hi, mimasho. Sige, manood tayo. Ganon din sa iba. No? Yan ang mag-aaral tayo ng Nihongo ngayong gabi. So, hi, binki shimasho. Sige, mag-aaral tayo. Pag tumanggi ka naman, so ganon din, ito din yung ginagamit niya na sagot. Pag tumatanggi ka, manood tayo ng movie. Sumimasen, chotto. Sorry. Next time na lang. Basta tumanggi ka. Kahit paano mo siya sabihin sa Tagalog, basta tumanggi ka. Kahit iba-iba yung ko din sa Tagalog. So, ganoon din dito, no? Mag-aral tayo ng Nihongo ngayong gabi. Sumimasen, chotto. So, hindi muna ako mag-aaral ngayong gabi. So, yun yung dito na sa yung sa masyo. Inviting din siya. So, ito yung pinaka-last dito sa yung sa 8. Yung O. I-review natin ito ngayon para mas klaro pa. So you learn in lesson 3 that the prefix O is attached to word or words regarding the listener or the persons being referred to show respect. Example, okoni, country. O is also attached to various other words when the speaker speaking politely. Example, osake, alcohol, ohanami, cherry blossom viewing. There are some words that are usually used with O without meaning respect or politeness. Example, ucha, ti, okani, mani. Yung sa lesson 3, yung nakakuni lang, country. Paglagyan mo siya ng O, so nagiging polite yung kuni. So sinasabi lang dito na hindi lang kuni yung pwede mong kabitan ng O. Meron pa ibang noun. Kaya ng hanami, cherry blossom viewing, yung osake, yung alak. Pag lagyan mo siya ng O dyan sa unahan, so nagiging polite yung noun. So meron lang ibang noun na kahit lagyan mo siya ng O, wala siyang meaning na nagiging polite. Kaya ng cha, ti, o yung mani, kani. Kahit lagyan mo siya ng O, no? So ganun pa rin yung wala siyang meaning na nagiging polite. Yung sake at yung ocha at saka yung okane.
So there are some words that are usually used with o without meaning respect or politeness. No? Kasi kahit siya lang, so hindi naman siya mali. Kahit kani lang, ganun din, hindi din siya mali. No? Ito nga lang palagi ginagamit ng mga Japanese. Yung may o sa unahan, utsya, at saka yung okani. So, yun lang naman yung ano din sa yung sa 6. I-send ko lang dito na. I-send ko lang din yung naka-Japanese mamaya after ko ma-type. Kasi ita-type ko pa. Diyan na yan. So dito sa 1, so dito is lagyan mo lang siya ng particle. Then dito is pipili ka lang ng verb dun sa taas, choices lang. Yun sa nibang. So lagyan mo lang siya ng particles, yun sa 1, sa munani. Yung sa sangbang, so baliktaran. So ilagay mo yung ilagay mo yung tanong. Ano yung tanong niya na ganito yung sagot niya? No? Baliktaran kasi andun din yung tanong, din replyan mo siya. Yung sa 3 at saka sa 5, ilagay mo yung tanong. Yung sa yung bang, so particles lang. Then lagyan mo siya ng verb. Yung verb na ginawa ng tao dun sa drawing, kung ano yung ginawa niya. Yan sa gobang. So interrogative lang. Pipili ka lang ng interrogative dito sa taas, yan sa 5. Yan sa rokobang. So kesa Shenbo no yumemashita ka? Nagbasa ka ba ng newspaper kanina umaga? 2 bang, itsumo nanji ni asagawang tabimasu ka? Anong oras ka ba palaging kumakain ng almusal? 3 bang, osake o namimasu ka? Umiinom ka ba ng alak? 4 bang, kuni de Nihongo o bigishimashita ka? Nag-aral ka ba ng Nihongo sa bansa mo? Ibig sabihin ng tanong, no? Sali lang, bilang, mabilis lang. Sali lang. So tuloy tayo na. Yung natirang oras,
idagdag ko na lang na example doon sa diniscuss ko kanina. Kunting review lang. So, wala na sasabi. Ito na, sagutan natin, no? Isa rin. For example, ito sa drawing. So, kanang kunbang shukudayo shimasu, no? Yung nano, verb transiting. So, bukas, ano yung gagawin niya? So, hasta, yung sa 1. So, magtatrabaho siya bukas, then mag-aaral ng no? Ng Nihongo. Bukas po ay magtratrabaho po ako. At mag-aaral ng Nihongo. No? So, hasta shigoto o shimasu. Sore kara Nihongo o benkyou shimasu. So, pwede pa lang ganito. Dudugtungan. Yung dalawang ganito. Kanina, isa lang. Pwede pa lang dalawang ganyan. Yung naka-at ka. So, bukas po ay magtatrabaho po ako. At mag-aaral lang Nihongo. So, hasta shigoto shimasu. Sore kara Nihongo o benkyou shimasu. No? Yung isa. Kakain sila kasama yung kaibigan niya next week Sabado. Then after nila kumain ay manonood sila ng movie. So next week Sabado po ay kakain kami ng kaibigan ko at manonood kami ng movie. So Raishu no then Doyobi ni so tomodachi to so sokoji shimasu no o gohan o tabimasu. Sore kara iga o mimasu no. Yan sa 2. Yan sa 3. So kahapon ng hapon, nanood siya ng TV. Then nagsulat ng letter. Kahapon po. Ng hapon ay nanood po ako ng TV. At saka nagsulat ng letter. So kinonogogo. So terebi o mimasta. Then sore kara tigami o so kakimasta. Yan sa Yongbang. Sino Nichiyubi? Nung nakaraang linggo. So nag-stalker siya, then uminom ng beer. Nung linggo po ay naglaro po ako ng soccer at saka uminom ng beer.
So,先週の日曜日にサッカーをしました。で、それから、ビールを飲みました。Pwede palang dugtungan ng at yung part na. Pwede mo sabihin na iinom ako ng juice. Then kung ano yung kasunod doon. Iinom ako ng juice at kakain ako. Pwede mo lagyan ng at. Isang example ba yun? Ito lang sana sa masin ka. Mahirap din. Isa. So, it's the name. So, ito, medyo mahirap to sa drawing. So, gumigising siya ng 6:30. So, gawan daw natin ito na, no? Yung medyo mahirap. Dito tayo sa medyo mahirap, no? Gumigising po ako ng 6:30. Then, pagkatapos kong gumising, pagkagising ko, kakain na siya ng almusal. No? Yan sa 1. At pagkagising ko, ay kumakain na po ako ng almusal. No? Yun yung sa 1. So, ano ba ito? Tigda dalawa. Andito pala, sorry. Andito pala yung story niya. So, taupon sang wa ko siyang ni okimasu. So, taupon sang wa ko jihang ni so okimasu, no? 6:30 siya gumigising. Asaguhang o. So, asaguhang o tabimasu, no? Yung kasunod. So, asaguhang o tabimasu. Then pagkagising niya, kakain na siya na, ng almusal niya, no? So, si Jihang ni gako e. So, gako e ikimasu. So, 7:30 ay pupunta na ako sa school. No? Kasunod na sinabi niya. So, koji kara 12 made. So, kakain sila na, no? Koji kara 12 made. So, nag-aaral. No? So, koji kara 12 made. So, benki shimasu, no? From 9 to 12 ay klase po namin. No? Then yung sa 12, ako makain na sila. No? So, Jihang ni ihiraguhang o tabimasu. So, 12:30 ay lunch po namin. Yung mag-construct ng sentence, no? So, yun sa 5. So, tiniso o. Tiniso o shimasu, no? May ano ba nila? 9時から12時まで。So,
So, Junichi ni hirgo wa tabimasu. Then, tiniso shimasu, no? So, Junichi ka ni hirgo wa tabimasu. Then, dito ko tiniso tayo. Palagay ko pa rin. At, naglalaro. Po ako ng tinis. Sa tanghali na, no? Yung sa lunch niya. Pagkatapos niya maglaro ng tennis, ano ginawa niya? So, gaku wa yoji ni so ikimasu, no? So, gaku wa yoji ni tapos na pala. Tapos yung klase, uwarimasu. So, 4 PM po. Matatapos ang klase ko. So, ako na masyadong yung ano na to. Then, orokoji ni uchi e so kaerimasu, no? Orokoji ni so uchi e so kaerimasu. At 6 PM na po. Ako umuwi sa bahay ko, no? So, radyo o kikimasu. So, radyo o kikimasu. So, at makikinig, at nakikinig ako ng radyo, no? Sa bahay ko, pagka-uwi ko. Then, 7時に晩ご飯を食べます、ね。So, 7 o'clock pa ako kumakain ng dinner ko. Kinakalas yun. So, terebi o mimasu, no? Pun o masyadong ano siya, no? So, terebi o mimasu, no? And then, pun o yumimasu. Then, tigami o kakimasu, no? Tigami o kakimasu. Then, sore kara 11時にしてみますな。So, nanonood ako ng TV, nagbabasa ng book, nagsusulat ng letter, at saka 11 na po, ako natutulog. Kahit masyadong yung sentence kasi hindi ka pwede gagamit ng ibang pattern. Yung lang, mula lesson 1 lang hanggang lesson 6, no? Kahit ganito yung pattern niya. So yung sa pag mag-construct ka ng sentence, gamit lang yung pattern na mula dun sa lesson 1 hanggang 6. Kahit palaging ganito yung niya. Palaging nakamas-mas. So kahit ito lang siguro muna. May talo man na. Okay. Sa messenger, i-send ko din. Ay. Pwede mo practice yung construct ng sentence. Kagaya ng sentence ito. Gamit lang yung pattern na mula dun sa lesson 1 hanggang sa 6.
So, wala nang tanong dito, no? So, time na din. Ipasa ko yung assignment dun sa messenger ngayon, no? Mag-ratings lang din tayo. So, domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. So, mataas na maraming salamat po. Thank So, you, ingat sir. po. Ay, arisaimasu. Mataas tas. Ay, mataas na Ingat po. Bye-bye po.